sa oras na ibinigay niyo sa amin. And sa tulong na binibigay niyo sa amin by attending our press briefing from time to time, because you help us informing the general population. Kaya thank you very much to our friends in the media and the bloggers who are here. But now today, with regard to our policy, programs, and aspiration, as we promised, Vice Mayor Chichi, Achesa, and I, to the people of Manila, that we will not stop every single day in our own little way to clean up the city inch by inch, maging maliwalas, maalis ang kadugyutan sa Manila. Kalisabay nito ay yung pagbibigay ng kapanatagan sa mga naninirahan sa Maynila, namumuhay sa Maynila at dumadapo sa Maynila with regard to the peace and order situation of the city. Again, this is now a testament to our statement that those who will commit, and I hope not, criminal activities in the city of Manila, beware. No matter how long, no matter how far you are, the Manila Police District is directed by yours truly to go after those who committed crimes. And as if baka yung iba, mga tulongges, baka pinagtatawanan pa yung Manila Police District. Iba na po ulit ang Manila Police District will go after you. Today, Chichi, Vice Mayor Chichi and I will present to you particular individuals here. Dito sila lahat. Pasensya na kayo. Baka lang may confusion sa inyo. No? With due respect to other agencies, nilalagyan ko lang ng tapping yung mukha nila dahil ito yung mga suspect. Pero nung nakaraan nito, yun naman yung surrender. Sabihin, inako na nila yung kasalanan. And I'm happy and praying for the soul of Mr. Cabrera because of the effort of the Manila Police District and Councilor Abisia and Barangay Chairman Junicio and the family of the suspect. After so many months, nagkakuha na po yung bangkay. Sana karoon na ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa at makamit ng pamilya Cabrera yung hustisya. Now, to those victims of other crimes, ito po, duty po, pipilitin natin. Una, kung maalala ninyo, itong si Teresita Clarín E. Ramirez, top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtuli. Malulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, dito na po siya. Kayo nang bahala. Basta na, kung gusto nyo makamit ang hustisya, nasa sa inyo. Anong pangalan mo? Marilol.
Ate. Ate, Seminay. Kulang, boss. Kulang. Well, talaga, to move on. We face the consequences of our actions. Kaya na lang natin ang husgado. Sabi sila mapatunayan yung nagkasala. Balaga ba yung nagkasala? Akalungkot, siyempre, alam mo katulad ito. Yung citizen. Mahal ko yung mga yun. What we can do is sana maging takdang aral yan sa feel bad also for the victim. Okay. Next, Jonas Bayubay P. Rosales. Top 6 most wanted for frustrated murder, district level. That's Jonas. Jonas. Tuloy. Na-arrest yan noong nakaraang linggo. Laboral. The victims ay ito siya. Kaya natin sila sa hospital. Okay. Sunod, Eddie Boy Sabiliano Poderes. Top 3 most wanted, district level. And top 1 most wanted, station level. Charged with qualified rape, 2 counts, and act of lasciviousness. Ito po siya. Ito po naman po, magandang story ito. Ito, another example, like the one that the Manila Police District DPI-OU did last week about an 18-year case. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. 30 plus years. And I'll give you some details of it. Yung ibang kasama niya, suspect, namaalam na sa tagal na. Kumanda na nga siya sa tagal din. Suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulo, Pandang, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite. Charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 Acting Presiding Judge Amsel L. Mercader on July 18, 2024. No bail recommended. Kailan yung isa na ito?
Kailan ba yung nangyari yung incident in 33 years ago? 1990. 35 years. Wala kami magagawa tayo. Hindi talagang may tatupan namin. I'm now giving a directive to Given, Samonte and the team, Manila Police District, na dalhin to kay Judge sa Bacolod. Ibabiyahin nyo to sa Bacolod. Ito-turn over yan. Yung ibang mga kasama ko. Agad eh, 35 years. Magkamukha na kayo. Yung kapatid mo, supposed to be kasalanan. Ganito po tayo. Hindi naman po husga. At least, kung yan ang paliwanag mo, hayaan mo si Judge sa mag-desisyon natin. For the meantime, you are properly identified. Your name is hindi para tumares. Hayaan namin na musga sa Bacolod. Tulong mo ba? Parang pagkakay. Nagkantigil ako. Sige. Iyan nyo pa. Biyahe kagad. Huwag nyo nang patagalin. Biyahe kagad sa aeroplano nyo na yan. Pero nakasakay ka na ba aeroplano? Isang beses. Pagkakagin natin dalawa na. Teka lang, ito bang may isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na paputok? Yan. Alam mo, Sa Tondo. gusto ko naman, District 1. sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan, tatanong ng mga taong bayan. Kaya natin siya makapagpaliwanag ng tao. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, Precinct 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kalaman niya, tanongin niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, balak na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms. In a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. Kaya, Presinto 1 at ang SMART, gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman, wala ka naman pala dyan. Ay, gusto lang ni Chairman tanggalin yung face mask niya. O sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to, ikaw ang nasa sa iyo. O ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kahapon, hindi ko nang masasagot. Sa trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge because cases were filed against already kay Chairman. Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. Ikaw nang bahala, Chairman. O sige na, si Chairman muna, hayaan natin siya, ha? Ito na yung pagkakataon mo maagil sa publiko. Unang-una po sa lahat,
maraming salamat po sa ating butihing Mayor Isko Moreno, at sa ating napakaganda, talaga nalapita, no? Yung ating Vice Mayor Chisco. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, no? Lalong-lalo na nandito at saka doon po sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautusan ng ating mahal na mayor ng Luzon ng Maynila na mag-conduct ng clearing operation, mag-conduct ng yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa kagawad, sa tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. So una po namin binaybay yung yung kalsada po ng Mata. So kung familiar po kayo doon. So Mata. So lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na po pinakalis. So, smooth po yung aming nagawa doon sa Mata Street. And then, dumiretso po kami sa Mayna. So, sa Mayna, ganun din po, lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct na mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikiusap sa amin na, sige, Jay, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang kariton. Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking kalsada, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, paging yung kanilang pong gamit na motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. So very cooperative ng aming residente along Lacson Street. Then dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po dahil sa may kautusan ng ating puting mayor, at nandun din kami, no, sa barangay. So, sumusunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganun din po. So, lahat, halos pagdating nga namin, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So, talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then, pagdating po doon sa may Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. So para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos sa payak naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So pinag-almusal ko po yung aming mga kasama. Then after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, makikita na madadaanan namin, no? Yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga dona, pinagtatanggal namin. Kasi po, Mayor, yung aming pong barangay, mga eskinita, karsada, ay pinalagyan ko po agad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention of crime. Basta maliwanag ang lugar, mayroong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, pinakausap po namin yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit.
Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami doon sa tapat po ng bahay. Babanggitin ko na lang po yung apelido ng mga Valdez sa amin lugar. So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o alam ko kilalang-kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin, may konting resistance, agad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, Tay, alisin na namin yung kaunta ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami nilang lagi ang pinag-iinitan nyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa iskinita ng Amethyst Street, yung kung tapat ng bahay nila, yung kung iskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubungan nila. As in, yung lona, yung iskinita. Kasi nga, nandoon yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga nagninegosyo namin mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin na patakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. So, ganun po, yung pag-usap namin ng tatay, yung Ben Ramos, bakit lagi nyo na lang kami pinag-iinitan? Tapos, tinanggal niya yung street light namin dito. Ang paliwanag sa kanya, Tay, yung pong street light dito ay nagdiyag. Doon po sa tapat ninyo, nagdiyag po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagdiyag yung street light, yung wiring po. Ang style po ng aming street light sa mga eskinita, 2 linya po ng wire parallel, and then bawat po, may saklog yung ilaw. No? So nagdiyag po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At nandoon po yung misis ni Ben, at nandoon po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yun, ang nagsabi na, sige, tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na. Ganun po. Kaya ako po, inutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, pinatanggal ko na po. So wala naman pong resistance na nangyari doon, wala naman pong kaguluhan, kaya ako po ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na merong obstruction. Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin nyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Okay, sige. Maya po, medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad. I think si kagawad bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa naming residente na sabi, tinatawag ka ni kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinanggalingan ko doon sa mga Valdez. Then pagdating po doon, antimano, pagdating po, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong binura. At hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko napansin, nasa presinto po ako, na kalimot niya po ako. No? Doon sa paghawak ko, pagtulak ko doon sa aking tanod. Para itulak yung tanod ko papunta sa kanila. Hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, Piti,
Lagi na lang kami pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos direct siya, sinusugod niya, ako na. Hindi na yung talent ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa kaalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po, ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with permit to carry o PTC-4. No? So ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking firearms at hindi po yung firearms po hindi po nakakasama. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo, sa lugar na yon, doon ko kinasa. At mabilis ang pangyayari, segundo, pinutok ko agad sa lapag. Para, ang nasa isip ko po noon, Mayor, umatras sila, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok, then, sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag, puro lapag po, puro lapag. Wala po akong tinutukan, wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako, puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. No? So, isa po yan sa karakteristik. So, yun lang po ako. At pagkatapos po ng 3 putok na yon, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po ako isang residente, Mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, natak ako sa damit. Chairman din tayo. Kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig. No? Pinainom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag agad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, no, ako yung nagpapasalamat sa ating buting Mayor, Isko Moreno, at sa ating vice na nabigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang pangyayari ito ay nasa korte na po. So, muli po, no, maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po intended na malakit ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Maraming Chairman. salamat. And I hope you're happy to explain your side so that later on, kung ano yung mga kontra-akusasyon, di ba? I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay. At pagka humupa ng tubig, lilinaw na rin. Gagang ng umaang na sana ang mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, kailangan natin maglinis ng Manila. Kailangan natin mag-ayos. Kung tayo ay gusto natin mamaliwalas, city, barangay, at community, kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may pusa. But that's why you were called here. There were so many questions thrown to me. At least ikaw na mismo na sumagot. O ngayon, kung meron kayong gustong katanungan, handa ka bang sumagot sa mga ayaw na pipilitin. Basta importante kung feeling mo na kayo napagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kung sino-sino, this is the time. Welcome to Bulwagan ng Maynila.